At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kaganapan ng yumanig sa buong bansa matapos ang desisyong inilabas kaugnay sa kasong pagpatay kina Percy Lapid at June Villamor. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng investigasyon at paglilitis, ibinasura na ng korte ang mga kasong isinampa laban kay dating Bureau of Correction Director General Bantag. Ayon sa hatol, kulang umano sa matibay na ebidensya upang mapatunayan ang direktang partisipasyon ni Bantag sa krimen. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersiya si Bantag matapos ang brutal na pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa umano'y middleman sa loob ng bilibid na si June Villamor. Sa kabila ng mga aligasyon, palagi ang itinanggi ni Bantag ang anumang kaugnayan niya sa krimen. Sa inilabas na pahayag ng kanyang kampo, sinabi nilang ito ay tagumpay ng hustisya at patunay na hindi lahat ng ibinibintang ay totoo. Maging ang publiko ay nahati ang opinyon sa naging desisyon. Samantala, ikinagulat naman ng marami ang biglaang balita na sinibak na sa pwesto si Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya. Ayon sa Malacanang, nawalan na ng kumpiyansa ang Pangulo sa pamumuno ni Rimulya sa DOJ, lalo na sa paghawak ng mga sensitibong kaso gaya ng kay DG Bantag. Hindi pa malinaw kung may kaugnayan ng kanyang pagkakatanggal sa naging desisyon ng korte, ngunit may spekulasyon na lumalabas ukol sa umano'y mishandling ng kaso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Rimulya kaugnay sa kanyang pagkakasibak, ngunit tiniyak ng palasyo na may itatalagang bagong kalihim ng DOJ sa lalong madaling panahon. Patuloy ang investigasyon sa iba pang sangkot sa kaso at umaasa ang taong bayan na mananagot ang tunay na responsable. Abangan pa ang susunod na kabanata sa isyung ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Oo, very convincing. Pinapayuhan ko pa yung mga bata. Sabi ko, naku, salamat naman dahil ako'y dati ring nandyan sa underground, nag-NPA din ako sa Bataan ka ako, ako'y natutuwa at nagbalik loob kayo, ganyan. So, sabi ko, tuloy niyo yung pag-aaral niyo. Sa madaling salita ko yan at ating Pearly, ay jolly pa nga sila, nagipagbiruan pa sa amin. So, nagulat talaga kami, no. Ako'y nalungkot at well, of course, sabi nga namin, we felt betrayed, no? We felt betrayed despite our act of good faith, no? Napakaganda ng preparation, andun ng mayor, hinintay po natin ng CHR, lahat, yung mga payo, yung mga director po ng NTFL CAC ay nandun, no, para ibigay sa kanila yung karapatang mga pribilehyo nila bilang mga surrenderies, no. At ang gusto nga natin malaman, ang tanong lang naman, sabi nga sa kanila, mga iha, ang gusto lang naman natin malaman ay kung kayo ay inabduct o hindi. Very simple lang. Tapos, sige po, in fact, hindi po matutuloy ang press conference na yon kung hindi po sila nagdesisyon na talagang lalabas sila, no? At sasabihin yung totoo base sa kanilang mga nilagdaang affidavits. At meron po kami mga video, ayan pala, ayan, yung pinapanood po ninyo ngayon, yan yung mga circumstances na may video tayo, dalawa pong versions, hindi ako nagkakamali ang affidavits nila, no? Isang handwritten at meron din pong typewritten. Ayan, yung attorney, nung Pau lawyer. So kami po ay nagulat. Nung tinawag ko na yung bata, itong si Jonila, iba na yung kanyang sinabi. Pero although nakakalungkot, although ito'y nakakagulat, sa amin naman, ako, I consider this just a minor setback. No? Eh, nangyayari po talaga yan. In fact, it happens everywhere. Yung mga recantation, di ba? May mga malalaking kaso nga ngayon, ang dami-daming nag-affidavit, tapos biglang bandang huli, nire-recant. Yung iba naman, bumabalik sa dati. So, ito po ay hindi po kami nabagabag dito, bagamat konting nabahala, dahil nagulat nga po kami. Pero kami po sa NTFL CAC ay naninindigan doon sa mga report ng Armed Forces at ng PNP na nag-imbestiga po rito. At ito ay yung kanilang mga affidavits ay nilagdaan sa harap po ng isang Pau lawyer. Kaya nga po si Attorney Persida Acosta ng Pau ay talaga namang puyos din, no? ng pagdadalamhati at sabihin na natin nagagalit din siya sa nangyari, no? Dahil nga po ito
parang Na-drag ginagamit. ulit yung mga imahe ng PAW, lawyers. Doon sa recantation, PAW din daw yung nag-assist doon eh. Recantation sa kaso ng Negros Oriental. So, Oo, sir, i-ano lang natin, balik natin, no, para mas Oo. malinaw yung sagot. So, bago po Hmm. nag-press conference, sila ho ba Yes. ay may nakausap na mga tinatawag na at least yung mga kapamilya nila, yung mga lawyers nga, no? This is before the press con. Yung pinag-uusapan yung ko yun, ano. yung before. At sila ho ba'y isolated? Sila ho ba'y magkasama? O sila ay magkahiwalay? Ano ho ang Okay. senaryo nila bago ang press con, sir? Okay, nung dumating po sila roon, wala pa yung pamilya, bagamat isa po sa activity talaga, supposedly, nung nag-briefing po kami, ay darating yung kanilang pamilya after the press con. And after the press con, ay supposedly sila ay magre-reunite nga in a very private manner. Sabi nga namin, hindi na kailangan media dito, wala nang press con dito, at magkikita na yung pamilya at saka yung Okay. dalawang estudyante na ito. So before the press con, nandun po yung mga LGU officials, nandun din po ako, nandun din po yung iba pang official ng NTF-ELCAC, andun yung official nung army na nagsama sila doon. So yun po Opo. yung sitwasyon. Okay. So in other words, hindi pa po nila nakasama 13 days po no na nasa Oo. custodiya na. So sa 13 days pong 'yon, hindi nila nakasama ang kanilang pamilya. Tama ho ba? Kasi sabi nyo, magre-reunite sila supposedly after the press con. Tama po. Meron pong, kung di po ako nagkakamali, may isang pagkakataon na nakasama nung isang estudyante, yung kanyang stepdad, yung si Tamano? Mr. King Manalastas. Manila So Stars, there was one, at least one, na kung naalala, if I'm not mistaken, na nagkausap sila nung kanyang stepdad. At ano yan, face to face sila nagkausap. Oo, Yung this is isang- before the press con. I Okay. think si Jed. Si Jed yata yon, si Jed Personal, yata. personal po o telepono lang po? Kasi po para Ang mas alam ko po- malinaw po sa mga viewers natin. Ang alam ko po, yan ay personal, but I'm going to check again. But as far as I know, ito po ay nakaharap ng kanyang stepdad at nakausap. Okay. Yung tungkol po sa lawyers, napakalaga kasi ho siyempre nung representative nila, no? Nakita naman natin, sinabi nyo nga, yung PAW and the human rights lawyer, actually, nandun, Yeah. tanumpa sila Yes. at lahat. Nung press con po, nung nangyayari yun, nandun ho ba yung lawyers nila, yung sinumpaan nila? Yung human rights lawyer at yung PAW lawyer na present na nanumpa sila ng kanilang statement supposedly. Doon po sa panel, wala po yung CHR and yung PAW, at sa aking if I can recall it correctly, hindi ko napansin din doon during our yung minutes prior to the press con, yung lawyer na sinasabi. Ayun, kasi malaki Because factor. brief lang din po kaming nagkita. Siguro mga 10 minutes lang nagbigay ako ng ng flow ng Yes. briefing. Okay, so ibig Ganon po. sabihin, yung CHR lawyer na supposedly na sa kanila na nung pa ay wala during dun sa mag-uumpisa ng press con, hindi niya Ay, yung PAW napuna. lawyer po. Ang PAW lawyer sa akin, din, wala. Kakaunawa ay wala doon. Sa akin Wala po sila. kakaunawa. Okay. Ang sunod ko pong tatanungin kasi, the reason why I'm asking about the family, because yung tatay ni Tamano, actually, hindi ho ba nagsalita siya nung nagkaroon na yan kasi bago tong press con na to, naglabas na po ng mga news o ng mga issues Correct. that they were missing, they were kidnapped, they were abducted, they were even raising funds para daw ibalik, But the father of Tamano, the other girl, said na totoong sumuko ang kanyang anak. So it was the Exactly. father talking already, no? So nung Exactly. sinabi ho nung tatay yun, ibig sabihin, paano ho, para maklaro, paano ho niya sa tingin ninyo na can actually say na hindi, sumuko na totoo ang anak ko? Kung Yun sinabi yung kanina sinasabi hindi pa ko. sila nag-uusap, paano ho yun? Hindi po. Yun yung sinasabi ko kanina na yun ngang stepdad and one of the
young women ay nagkaharap. So yun po yun Sila yun. si Jet, Okay. no? At yung stepdad niya si Manalastas. So Okay. na-monitor din po namin yun, yung pagsabi nga ni Mr. Manalastas na talagang sumuko yung kanyang stepdaughter. Okay, so they were stepdad and stepdaughter ito, no? Okay. Yes. Okay, that's clear. So, ibig sabihin yung sinasabi nyo kanina, nagtugma. Yung sinasabi nga, Yes. nagkausap, ito rin ang stepdad na nagsabi, totoong sumuko Yes. ang aking daughter. Okay. Now, my Tama po. next question is, meron no kasi when I was researching it, no, ang sinasabi po nila, ito daw kasi yung dad, no, yung stepdad was a former military, Oo. kaya daw ganon ang statement. Can you clarify that, sir? And can you confirm kung ex-military yung daddy? Yung si Mr. Manalastas? Retired na po siya, yes. Matagal na po siyang wala sa serbisyo. Mhm. Totoo po yan. Yun po ang base sa ating impormasyon. Okay. Susunod ko lang po, no, kasi you know, every time na inaaral kasi the tactic, no, the tactic Yes. of the grupo, ganito palagi. But according to former cadre, which is Eric, no, Eric, No, oo. first time nangyari ito na talagang during the time ng press con, bigla na lang parang na naggawa sila ng statement na kinagulat, nagbaliktaran, Correct, oo. harapan. So, this is another tactic already na hindi nila ginawa before. Now, sir, I just want to Yes. ask, because the balik loob din naman kasi, it's also not, hindi rin po, bago rin po kasi ito, no? So, dati Correct. pa po, ang malaking question ho dyan is, how do you actually nahihimay or nalalaman na itong mga to ay hindi nag-acting, itong mga to ay hindi pakawala? Because even before pa, the style is infiltration, They infiltrate Yes. almost all sectors. So, di ho ba kung gano'n ang utak nila, ay maaari talaga nila maisip in advance, pare, pasukin ko tong balik loob na tong bago. So, Oo. ganun yung ginawa nila pare, pasukin natin, tapos on the spot, hiyain natin, di ba? So, paano ba ang proseso? Kasi you said kanina, the line, no, na nasaktan kayo, you were betrayed. You feel Yes. betrayed because napakaganda ng adikain nyo at gusto nyong mangyari sa kanilang dalawa. So, how do you Tama po actually gauge already, no? Na hindi sila con artist, yun. Con artist Thanks yung for ganyan di ba? Thanks for using that term. Alam mo Sorry, po- that's a con artist. Kung sinasabi Isa yung sa- acting yun, con artist yun, tindi yun, di ba? Oh. Isa po talaga yan sa possibilities, no, na yan ay talagang pinlano or sinadya. Ngayon, sa atin naman po kasi dito sa NTFL CAC, sabi nyo nga po, meron tayong mga balikloob program. In fact, up to now po ay we consider them as surrenderers or surrenderies. And by that, by virtue of those affidavits, no, na kanilang nilagdaan, na sila'y sumuko, and we accord them that status. Ganun pa rin po ang treatment natin. Kasi para po sa NTFL CAC, ito pong mga kabataang ito ay mga biktima. No? So, ganun pa rin po, hindi nagbabago ang aming layunin sa kanila na para sa kabutihan lang. Imagine niyo Kuyang at Ateng, pupunta ba kami doon para makipagbuluhan at pahiyain lang nila? Harapan Diba? yun, So, ibig sabihin, talaga pong kung sila yung umaarte, sabi ko nga po, pang-famas. Diba? Ngayon, yung sudden change of heart po nila na nag-recant sila during the press con, no? Ay, yan po ay, syempre kami din po hindi namin maipaliwanag dahil sila lang ang nakakaalam talaga ng kanilang objective, yung kanilang intention, no? Pero ngayon po, malinaw na nakita po natin. At ako personally, salamat nga sa kanila. Pinakita nila yung pagkakaiba namin Diba? Ito ang gobyerno, ito ang NTFL CAC, ino-offeran kayo ng lahat ng ganito, pati suporta ng local government. Magandang kinabukasan para sa inyo. Sabi ko nga doon sa dalawa na yan, ituloy nyo ang aral nyo. Ako nga natapos, 2012 lang. Ngayon, nagdo-doktor na ako. So, ituloy nyo lang. So, maganda po yung aming mga exchanges, no? Kaya, it was really shocking. It was really, parang na-betray po nakakadismaya talaga. for We felt NTFL. betrayed. Nakadismaya in the sense na, bakit ganito Nangyari. itong mga batang Yes. ito? Ang ganda ng layunin natin at sila naman ay ang pinagbasehan po ng NTFL CAC syempre
yung kanilang mga sinumpaang salaysay, yung kanilang mga affidavits, yung kanilang pakipag-usap doon sa kanilang pamilya, sa tatay, no? Kaya po ako, there's nothing wrong in trusting. We trusted them. Yes. We trusted them and Ayan. we embraced them. Bago ko lang lipat kay partner Angelo para klaro, nung sinabi po natin na sila ay nasa kustodiya, kanino pong kustodiya? Sa military ho ba o sa NTF-ELCAC? Saan ho ang kustodiyang yun? Ano po yan? Sila po ay that time until yesterday, Yes. they were under the custody of the 70th Infantry Battalion. Okay, So so yun po yung militar. nagpa-process ng kanilang pagsuko. Kasi base na rin sa kanila, nung umalis sila sa Kilusan, doon sila nadala ng kanilang kaibigan na si alias Ate, o sino man po yun, doon sa safety ng batalyon. Okay. At yung batalyon po ang nag-process sa kanila bilang mga surrenderers. Okay, so nasa battalion sila sa military So, until yesterday before the press con. until yesterday. Okay. And the one Yes. who organized that press con wasn't NTF-ELCAC. It was organized by the local LGU, the local government unit. And ang NTF-ELCAC inimbita kayo to be there kasama nila sa press con. Tama ho? Hindi Opo. kayo nag-organize. Okay. Ang NTF-ELCAC po kasi, Ateng, ay may national, merong regional, may Aha. provincial, hanggang dun sa local. So si Mayor po, yes, ay part ng struktura ng ELCAC structure. Alright. Organizational maganda structure. maklaro Opo. yon. So in other words, Yes. kaya sinasabing si Mayor inorganize niya, actually it's the regional NTF-ELCAC working together with the Yes. Mayor. Okay. Magandang And the malinaw national yun. po, Oo. Ateng. And the national. Yes. Kaya nga po kasi kami, pag nagpa-press con, meron po kaming sarili, yung tag reloaded. Ito po yung regular weekly press con namin na ginagawa dito sa Maynila, either online or face-to-face. Kaya po ito hindi tag because ito po ay facilitated at nandun po talaga sa Plaridel. Okay. Kaya kami po ang bumaba, pinadala kami roon Okay, to guide okay. them, to help Sad. them. Maganda pong maklaro yun kasi nagkakaroon na Yes. inorganize pala ng LG yun, invite lang ang NTF-ELCAC. But actually, NTF-ELCAC was also an organizer of that press con. Yes, oo. Tama, okay. Isang malaki pong po yan Oo. structure. Sige pa, lipat ko kay partner Angel. Ay, Yusek, kumusta ka? Okay naman, Oo. Kuyang. Ito, nagpapagaling. Konting injury, but okay lang. Kinancel ko nga yung aking leave para dito. Naku, thank you po. Thank you. Oy, napakasipag Okay lang po, naman no ni Yusek talaga. Salamat Opo. po. Saludo kami, Yusek. Anyway, Yusek, ang tanong lang latest ngayon, nabanggit mo kanina na hindi nagbago yung pagtingin ninyo dito sa surrenderies na ito. Hindi ba nyo, hindi ba nag-dawn sa isip nyo na kasuhan sila? Patawan sila ng legal action. Oh. Napakagandang tanong, Kuya Angelo. Alam niyo po, ano yan, no? Right now, yes, we consider them to be surrenderers, and they are entitled to avail of the privileges, no, na nakukuha ng mga dating rebelde. Okay. Ngayon, ang maganda po yung tanong ninyo, kung ayaw nila, ano ang mangyayari? 'Di ba? So, ito po ay bukas magkakaroon kami ng pulong pambalitaan. Ito na nga po yung regular na tag press conference. Ayoko pong pangunahan ang ating mga legal eagles sa NTF-ELCAC kung ano po ang kanilang pananaw rito. Pero kung ako po ang tatanungin, nabanggit na po ni Attorney Persida Acosta doon sa ibang interviews niya na hindi ba alam ng mga batang ito kung anong kasong perjury? O halimbawa po 'yon, yung nagsinungaling ka sa iyong sinumpaang salaysay. So kung nagsinungaling ka sa sinumpaang salaysay mo, ano pa ang hindi mo pagsisinungalingan? 'Di ba? Maganda yung punto po ng PAW, sa harap ng PAW nagsinungaling ka. Ayan, naman. 'Di ba? So ano ang ating paniniwalaan dito? So yes po, maaari po, hindi ko sinasabing definitely ay kakasuhan tong dalawa na ito. Pero titingnan po yan ng ating mga legal eagles, meron ba talaga nilabag? Sino ba ang pwedeng magsampa ng kaso? Sino ba ang aggrieved party? Si Joel Egco ba para magsampa akong kaso? Ang AFP ba? So yan po yan, and ate, ang ating pong aalamin. At yan ay itatakel po namin bukas doon sa aming regular
press conference. Oo nga. Kasi sabi nga ni Ka Eric, yung dating kadre, ay shocking. Na-shock talaga siya na first time in the history na bumaliktad mismong sa harap mismo ng sa aktong talagang ang galing, ano? Ang galing. Nung binackground natin yung mga credentials nitong dalawa, graduate yata ng economics yung isa. Yung isa sa ay Bulacan. Yung isa ay puro ito scholar, ha? Scholar ng bayan. Ay, talaga Oo. naman. Oo. Oo. Tama. Tapos yung isa psychologist. Oo. Yung psychologist mukhang may kapasidad, ano? Baka may training sa psychology na medyo acting, di ba? Mag-acting. Oo nga Oo. eh. Alam mo kuya, sabi ko nga kanina, kami nalungkot, we felt betrayed, we were hoodwinked, naisahan talaga kami dito. Mhm. So ang tanong, ang sa akin po ano ngayon? Nangyayari talaga yan basta ang mahalaga Sabagay. dito ay napakaganda ng aming intensyon para po sa kanila. Yun ang malinaw na ipinakita po namin dito. Napakaganda ng plano namin, mga payo, mga programa na inoffer sa kanila as surrenderies. Tapos bigla silang bumaliktad ng ganon. Sino ang nasaktan dito? 'Di ba? Maari pong may backlash yan dahil parang napahiya kami. But then again, recantations happen everywhere, no? Yes, oo. Hindi po dyan yan natatapos. Ang sabi ko nga, ang paniwala natin, ang ating guiding principle, ang isang tao or a man or a person's character is measured by not what he says, but by what he does. Hindi yung sinabi niya Ano yung ginawa niya? So sa kaso po ng dalawang youth victims na ito, ano ba ginawa nila? Pumirma po sila ng kanilang sinumpaang salaysay na nakabidyo pa sa harap ng isang abogado na hindi naman po sundalo. So yun po ang ating pinaninindigan dito. Kung sila man ay nagbago ng kanilang statement, sila na po yun. Kumbaga, wala naman pumilit sa kanila Lahat po yun, pati yung pag-arrange ng press con, tinanong silang mabuti. Di ba? Handa na ba kayong lumabas para ipakita na kayo naman ay safe and sound? Wala naman silang galos, wala naman silang mga marka ng torture or whatever. Yun po ang magandang balita naman dito. Na safe and sound po talaga yung dalawa. At sila'y sumuko. Okay. Pagkatapos ng press con, Yusek, mayroon bang dumating na mga kakampi, halimbawa? Parang... Ay, madami! Oo, yan. Yan ang gusto kong malaman. Nagulat din kami ron. Parang, ano ba to? Stage? Oo. Habang nagpe-press, meron pong nagrarally dun sa labas at nung after that, kung di ako nagkakamali ay may mga congressman din dating congressman ng Makabayan Block na sinasabi ang dumating doon. Kaya sabi ko, questionable to pero but then again, it's all water under the bridge. Okay, naging sila, yung propaganda value niya yan. Sabi ko nga, hayaan natin silang magbunyi. Pero just the same, hindi mababago ang paninindigan ng NTF-ELCAC. Nagkakamali po sila. Dumating yung mga parents ng dalawa pagkatapos ng nag-recant sila sa harap ng media, dumating. Kung di po ako nagkakamali, again, parang kasama nga po nung congressman or congresswoman Galing. Ay, talagang grandstanding, Ay, mukhang, ang ganda, parang, Parang pelikula. Alam mo ko tagal na nating reporter, tayong dalawa, kasama pa tayo sa beat. Pero totoo yan, first time ito nangyari, At masaklap nga doon, napag-utusan lang ako, mukha ko pa yung nakaplangketa doon. Naka-display, Yan lang nga. May tanong ka pa, partner Angelo, kasi meron sana ako tatanong. Yung follow-up ko lang doon, sana sila ngayon, after the press con? Hindi ba sila na-rescue nitong mga kamag-anak? Human rights, nasa human rights. Parang ang nag-decide po yata itong mga bata rin, alam ko, tinurn over sila sa CHR, But meron ding report na nakarating sa amin na parang yung hindi mga bata ito, mga adults na nga pala ito, na sila ay parang nagpaalam dun sa kanilang mga magulang na sasama doon sa mga kaibigan nila, something like that. Because as of yesterday, wala naman po silang kaso 'Di ba? Wala naman po silang kaso. So, hindi naman sila ma-hold.
Magiging mga commander yun. May malaking gantimpala yung mga makakaliwa sa kanila ngayon. Nagpa-party siguro sila pagkatapos. Ay, okay lang, Kuyang. Sabi ko nga, hayaan natin silang magbunyi. Nakaisa sila eh. Pero just the same. Sino ba yung binetray? Di ba? Ang ganda ng ating in good faith we came there. Sabi ko nga, there was an enormous amount of good faith at trust, tiwala sa kanila, no? Na sila inofera ng ganito, magandang buhay, etc. Sa kaakibat ng kanilang pagsuko. Tapos biglang nagkaganyan. Kami po yung nagtataka eh. Hindi kaya merong nakapasok sa press con. At nung makita, Mare. Oo. so, hindi natin. Yung nasa audience, baka nasa audience nga, sabi ko, may sumisenyas ng ganon, gigilitan, or kaya patams down. Tirahin na yan, upakan nyo na. Yes. Well, possible po yan, but I cannot say it with definite assurance na ganon. But it's possible, kasi talagang nagtataka kami. May follow-up lang ako. Say na. Sir, ilang taon ho ba yung dalawa? Alam ko nasa 20s na, early Sa 20s na sila, okay. Oo. I just want to 22. clarify the presence of the Congress person, no? At sino yung Congress? Na taga ano ho ba yun? Taga Bataan din o galing pang Maynila supposedly yun? Galing po dito sa aking pagkakaunawa So, mabilis ang lipad, punta doon kaagad. Mabilis tapos ang na. pagkakaroon. Okay. Maganda ho yung punto kanina na again and again, every time na may na-interview tayo, sinasabi nga the infiltration. Do you have plans of loyalty checks, sir? Remember loyalty that checks yes. Kasi among the FR surrenderies. hindi, yung loyalty check in your department, loyalty check ng mga press, loyalty check ng mga nag-organize para sa inyo. Kasi, sir, pasensya na po pag sinabing infiltration in every sector, it's not because na, pasensya, wala naman akong alam talaga, pero still, the NTF-ELCAC is new. What is new? So, ibig sabihin, if they are infiltrating all, then one of those na nasa target din nila is to infiltrate. The best to infiltrate is the NTF-ELCAC, di ba? And of course, the press is isa yun. Maganda pong input yan. Ngayon ko lang na-realize, pwede nga pala yan. Sige po, sa amin po next meeting, i-re-raise ko yan. Di ba? Para, Kasi pagka inaaral kasi, yun ang talagang